Bawat paggapang ni Alena sa pader ay isang sugal sa kamatayan. Malamig ang bawat pagdampi ng bato sa kanyang mga daliri, madulas dahil sa walang tigil na pag-agos ng ulan. Ilang beses na siyang muntik na dumulas, at sa bawat pagkakataon, ang tanging kumakapit sa kanya ay ang imahe ni Aling Nita, ang matandang kapitbahay na halos hindi na makahinga sa tindi ng ubo, na nilalagnat at nanginginig sa malamig na sahig ng kanyang maliit na barong-barong. Para kay Aling Nita, bulong niya sa sarili, isang panalangin, isang pangako. Para sa gamot niya. Hindi ito ang unang beses na ginawa ni Ali ang isang bagay na mapanganib. Ang buhay sa eskinita kung saan siya lumaki ay nagturo sa kanya na ang kaligtasan ay isang bagay na kailangan mong agawin, hindi basta-basta ibinibigay. Ngunit ang mansyon ng mga De Leon ay ibang klase. Ito ay isang halimaw na gawa sa bato at bakal, napapaligiran ng matataas na pader at katahimikan na nakakabingi. Isang pagkakamali lang, isang maling tapak, at ang lahat ay tapos na. Nang sa wakas ay marating niya ang tuktok ng pader, sumilip siya sa ibaba. Madilim ang hardin, parang isang gubat na nag-aabang. Bumuga siya ng hangin, pinapakalma ang kumakabog niyang dibdib, bago maingat na bumaba. Ang kanyang mga paa ay halos walang ingay na lumapat sa basang damuhan. Patay ang lahat ng ilaw. Perpekto. Alam niya kung saan pupunta. Ilang araw niyang pinag-aralan ang galaw sa loob ng mansyon mula sa di kalayuan. Ang library. Ayon sa mga usapan ng mga katulong na narinig niya sa palengke, doon daw madalas maglagi ang matandang De Leon at doon din nakalagay ang isang maliit na kabinet ng mga gamot para sa biglaang pangangailangan. Dahan-dahan niyang tinahak ang daan patungo sa isang bintanang salamin. Gamit ang isang maliit na kasangkapan, maingat niyang sinira ang trangka. Walang tunog. Itinulak niya ito ng bahagya, sapat lang para makapasok ang kanyang payat na katawan. Sa loob, sinalubong siya ng amoy ng mga lumang libro at mamahaling kahoy. Ibang-iba sa amoy ng putik at usok na kinalakihan niya. Saglit siyang natigilan, namangha sa dilim. Kahit sa kaunting liwanag mula sa buwan na sumisilip sa mga ulap, nakikita niya ang mga anino ng matataas na estante ng libro na parang mga higanting nagbabantay. Hindi siya nagpatinag. Mabilis niyang hinanap ang kabinet ng gamot. Nakita niya ito sa isang sulok, sa likod ng isang malaking mesa na gawa sa nara. Hindi ito nakakandado. Mabilis na binuksan ni Ali ang kabinet at sinuri ang mga laman nito. Mga gamot para sa ubo, sa lagnat, mga bitamina. Kumuha siya ng sapat lang, hindi siya ganid. Ang kailangan niya lang ay ang makakatulong kay Aling Nita. Isinilid niya ang mga ito sa isang maliit na supot na nakasabit sa kanyang baywang. Hahakbang na sana siya paalis ng click. Isang tunog na nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Isang ilaw ang biglang bumuhay sa buong silid, at si Ali ay napapikit sa biglaang liwanag. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, isang lalaki ang nakatayo sa may pinto ng library. Matangkad, nakasuot ng simpleng puting t-shirt at pajama pants, ngunit may tindig na hindi mo maipagkakamali. Ang kanyang buhok ay bahagyang magulo na para bang kagigising lang. Ngunit ang kanyang mga mata, seryoso ang mga ito, at nakatitig ng diretso sa kanya. Hindi siya sumigaw. Hindi siya tumawag ng gwardiya. Nakatayo lang siya roon, pinapanood siya. Si Mayor Rafael De Leon. Ang mukha na lagi niyang nakikita sa mga poster at balita sa TSI, ang batang alkalde na hinahangaan ng marami, ang gintong anak ng San Isidro. At ngayon, nakatayo siya sa kanyang harapan, ang tanging namamagitan sa kanila ay ang katahimikan ng malawak na library. Nag-init ang mga pisngi ni Ali, isang halo ng takot at hiya. Nahuli siya. Ito na ang katapusan. Sino ka? Tanong ni Rafael, ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bigat. Hindi ito galit kundi puno ng kuryosidad. Hindi makasagot si Ali. Ang kanyang dila ay parang namanhid. Ang tanging nagawa niya ay umatras ng isang hakbang, ang kanyang katawan ay handa ng tumakbo. Huwag kang matakot, sabi ni Raf, itinaas ang isang kamay na parabang nagpapakalma sa isang mailap na hayop. Hindi kita sasaktan. Gusto ko lang malaman anong ginagawa mo dito. Ang pagiging kalmado nito ay mas lalong nagpakaba kay Ali. Mas gugustuhin pa niyang sinigawan siya o tinutukan ng baril. Pero ang paraan ng pagtingin nito sa kanya, para bang sinusuri siya, ay nakakapanliit. Ipinakita ni Ali ang kanyang mga kamay, walang laman, para ipakita na wala siyang armas. Wala po, sir.
aalis na po ako. Ngumiti ng bahagya si Raf, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Mukhang hindi naman wala ang pinunta mo dito. Ang tingin nito ay napunta sa kabinet ng gamot na bahagyang nakaawang. Kumuha ka ng gamot. Tumango si Ali, hindi na makapagsinungaling. Hinigpitan niya ang hawak sa supot sa kanyang baywang. Kung makukulong siya, kailangan niyang siguraduhin na ang mga gamot ay makakarating pa rin kay Aling Nita. Bakit? Tanong ulit ni Raf, lumakad siya papalapit, mabagal, maingat. May sakit ka ba? Umiling si Ali. Ang kanyang boses ay nanginginig nang sa wakas ay lumabas ito. Hindi po para sa akin. Para po sa kapitbahay ko. Matanda na po siya, sir. Masama po ang ubo at lagnat. Wala po kaming pambili. Ang bawat salita ay parang isang pag-amin sa kanyang kahirapan, sa kanyang desperasyon. Napayuko siya, hindi makatingin sa mga mata ng alkalde. Handa na siya sa panghuhusga, sa galit. Ngunit katahimikan lang ang kanyang narinig. Nang mag-angat siya ng tingin, nakita niya ang pagbabago sa mukha ni Raf. Nawala ang seryosong tingin, napalitan ng isang bagay na hindi niya maintindihan. Pag-aalala? Awa? Patingin ang kinuha mo, utos ni Raf, ngunit malumanay ang kanyang tono. Nag-aalangan man, dahan-dahang inilabas ni Ali ang mga gamot mula sa kanyang supot at ipinakita sa kanyang palad. Kinuha ni Raf ang isang strip ng tableta, tiningnan ito. Para ito sa lagnat. Pero itong para sa ubo, mahina ang dosis nito para sa isang matanda na may malubhang karamdaman. Naglakad si Raf pabalik sa kabinet, binuksan ito ng maluwag at may kinuha pang ibang mga kahon. Bumalik siya kay Ali. Ito, sabi niya, iniabot ang isang kahon ng mas mabisang gamot para sa ubo at isang supot ng mga bitamina. Mas makakatulong ito sa kanya. At ito, di. Dumukot siya sa bulsa ng kanyang pantalon at naglabas ng ilang nakatuping 1,000 piso. Pambili niya ng pagkain. Siguraduhin mong kumakain siya ng maayos para mas mabilis siyang gumaling. Nakatulala lang si Ali. Hindi siya makagalaw. Tinitigan niya ang gamot at ang pera sa kamay ni Raf, pagkatapos ay ang mukha nito. Naguguluhan. Bakit? Bakit siya tinutulungan ng taong ninanakawan niya? Sir, hindi ko po maintindihan, halos pabulong niyang sabi. Ang pagnanakaw ay mali, sabi ni Raf, ang kanyang mga mata ay seryosong nakatitig sa kanya. Pero mas maling hayaan na lang na may mamatay dahil sa kahirapan. Tanggapin mo na ito. Dahan-dahang inabot ni Ali ang gamot at pera, ang kanyang mga daliri ay naglapat sa mga daliri ni Raf. Isang kuryente ang tila dumaloy sa kanyang buong katawan sa saglit na pagdikit na iyon. May isang kondisyon, dagdag ni Raf, hindi pa rin binibitawan ang tingin sa kanya. Pangako, hinding-hindi mo na ito ulitin. Ano man ang mangyari. Naiintindihan mo. Walang nagawa si Ali kundi tumango ng paulit-ulit, ang kanyang lalamunan ay tila may bumara. Opo, sir. Pangako po. Mabuti. Ngayon, umalis ka na. Dalian mo bago pa may makakita sa iyo. Itinuro ni Raf ang bintana kung saan siya pumasok. Iyon na ang hudyat para kay Ali. Walang lingon likod, mabilis ngunit maingat siyang gumalaw. Bago siya tuluyang lumabas, napalingon siya sandali. Nakatayo pa rin doon si Mayor Rafael de Leon, pinapanood siya, ang kanyang mukha ay isang misteryong hindi niya mabasa sa gitna ng maliwanag na library. Pagkarating niya sa eskinita, basa at nanginginig, hindi dahil sa lamig kundi sa mga nangyari, agad niyang dinala ang gamot sa bahay ni Aling Nita. Isang buntong hininga ng pasasalamat mula sa anak nito ang tanging narinig niya. Nang gabing iyon, habang nakahiga siya sa kanyang maliit na banig, hindi niya maalis sa kanyang isipan ang mukha ng alkalde. Ang kanyang pagiging kalmado, ang kanyang hindi inaasahang kabaitan, ang init ng kanyang mga daliri. Dapat siyang matakot dito. Dapat siyang ituring itong kaaway, isang simbolo ng mayaman at makapangyarihang mundo na hinding-hindi siya mapapabilang. Ngunit sa halip, isang kakaibang damdamin ang nagsimulang tumubo sa kanyang puso. Isang damdamin na kasing delikado ng ginawa niyang pagnanakaw. Kinabukasan, habang nagwawalis siya sa harap ng kanilang munting bahay, isang itim at makintab na sasakyan ang pumasok sa kanilang makitid na eskinita, na agaw pansin sa lahat. Huminto ito ilang metro lang mula sa kinatatayuan niya. Bumukas ang pinto ng sasakyan. At bumaba si Mayor Rafael de Leon.
Nakapormal siyang suot ngayon, napapaligiran ng ilang mga staff, ngunit hindi sa kanila nakatuon ang atensyon ng mga tao, kundi sa kanya. Natahimik ang buong paligid. Magandang umaga po sa inyong lahat, bati niya sa mga tao, isang ngiting pangpolitiko ang nasa kanyang mga labi. Nandito ako para personal na kumustahin ang kalagayan ninyo sa inyong komunidad. Ngunit ang mga mata niya, ang mga matang iyon ay naglakbay sa gitna ng munting karamihan, hinahanap siya. At nang magtama ang kanilang mga paningin, tila nawala ang lahat ng tao sa paligid. Ang mga mata niya ay nakatuon lamang sa kanya. Ang mga mata niya. Iyon ang unang napansin ni Rafael de Leon. Sa gitna ng gulat at pagtataka ng mga kapitbahay ni Elena, ang mga mata ng dalaga ay hindi nagpakita ng takot. Sa halip, mayroong isang matigas na pagtanggi, isang pader na itinayo para itago ang lahat ng nangyari kagabi. Para sa lahat, siya ang alkalde ng San Isidro na bumisita sa kanilang komunidad. Ngunit para sa kanilang dalawa, sa saglit na pagtatama ng kanilang mga paningin, sila ang lalaking nagpatawad at ang babaeng nagnakaw. Isang sikretong nag-uugnay sa kanila sa paraang hindi maintindihan ng mundo. Nandito ako para personal na kumustahin ang kalagayan ninyo. Ulit ni Raf, ang kanyang boses ay malakas at puno ng kumpiyansa, isang maskara na sanay na siyang isuot. Nakarating sa akin na mayroon daw ditong may matinding karamdaman. Nasaan siya? Agad siyang iginya ng mga tao papunta sa bahay ni Aling Nita. Mula sa sulok ng kanyang mga mata, nakita niyang sumunod si Ali, tahimik, nagmamasid. Nang makita niya ang kalagayan ni Aling Nita, na kahit paano'y bumubuti na dahil sa gamot, gumaan ang kanyang loob. Nagkunwari siyang nag-abot ng karagdagang tulong pinansyal mula sa pondo ng syudad, isang palabas para bigyang katwiran ang kanyang pagpunta roon. Ngunit ang totoo, iisang tao lang ang dahilan kung bakit siya naparito. Bago siya umalis, nilapitan niya si Ali na nakatayo sa isang sulok, yakap ang sarili. Salamat sa pagtupad sa pangako mo, pabulong niyang sabi, sapat lang para marinig nito. Isang mabilis na tango lang ang isinagot ni Ali, ang kanyang mga mata ay nakatutok sa sahig. Alam ni Raf na natatakot ito. Natatakot sa kanya sa kung ano ang kaya niyang gawin. At sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, ayaw niyang katakutan siya ng isang tao. Ang pagbisitang iyon ay nasundan pa ng marami. Laging may dahilan si Raf. Isang key livelihood project para sa mga kababaihan. Isang e-basketball court para sa mga kabataan. Isang e-medical mission. Bawat proyekto ay isang dahilan para makabalik, para masilayan siya kahit saglit lang. At sa bawat pagbisita, ang pader sa pagitan nila ay unti-unting gumuho. Nagsimula sa mga simpleng kumustahan, na uwi sa mas mahahabang usapan sa isang sulok, malayo sa mga mata ng iba. Nalaman niya ang tungkol sa pamilya nito, sa mga pangarap nitong simple, ang makitang ligtas at masaya ang mga mahal niya sa buhay. At sa bawat kwento, mas lalo siyang humanga sa katatagan nito. Isang gabi, hindi na niya natiis. Tinawagan niya ito sa isang lumang cellphone na binili niya para lang sa kanya. May lugar akong gustong ipakita sa'yo, sabi niya. Magkita tayo. Ligtas doon. Nagkita sila sa isang luma at halos nakalimutan ng tulay sa labas ng syudad. Mula roon, tanaw ang libu-libong ilaw ng San Isidro, isang kumikinang na dagat ng mga pangarap at kasawian. Walang Mayor de Leon at walang magnanakaw sa gabing iyon. Tanging si Raf at si Ali lang. Ang ganda, bulong ni Ali, ang kanyang mga mata ay nagniningning, higit pa sa mga ilaw sa ibaba. Dito ako pumupunta kapag pakiramdam ko ay nilalamon na ako ng syudad na yan, pag-amin ni Raf. Lahat sila may inaasahan sa akin. Ang pamilya ko, ang mga botante, ang mga kasama ko sa politika. Minsan, parang nakakalimutan ko na kung sino talaga si Raf. Tumingin sa kanya si Ali, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-unawa na hindi niya nakita kahit kanino. Sino ka nga ba, Raf? Napangiti si Raf. Hindi ko na rin alam. Pero kapag kasama kita parang mas malinaw ang lahat. Ang mga gabing tulad niyon ay naging kanilang munting mundo. Dinala siya ni Raf sa mga lugar na siya lang ang nakakaalam, isang tagong pampang, isang lumang simbahan, ang rooftop ng isang gusali kung saan abot kamay ang mga bituin. Sa mga lugar na iyon, ibinuhos ni Raf ang lahat ng bigat na dinadala niya. Ang anino ng kanyang ama, si Don Ricardo de Leon, isang makapangyarihang tao na humulma sa kanyang buhay ayon sa kagustuhan nito. Ang presyon na maging perpekto. Ang kalungkutan sa tuktok.
At si Ali nakikinig lang. Hindi siya nanghusga. Sa halip, sa kanyang presensya, nakahanap si Raf ng kapayapaan. Sa kanya, si Ali ay hindi isang hamak na taga-eskinita. Siya ang kanyang kanlungan. Ang kanyang katotohanan. Hindi nagtagal, ang mga usapan at pasimpleng hawakan ng kamay ay nauwi sa isang bagay na mas malalim, isang apoy na pareho nilang hindi na kayang kontrolin. Isang gabi, dinala niya si Ali sa kanyang pribadong apartment, isang lugar na hindi alam ng kanyang pamilya, ang kanyang tanging tunay na pribadong espasyo. Ang apartment ay moderno at malinis, ang kabaligtaran ng magulo at masikip na mundo ni Ali. Sa unang pagkakataon, wala silang tinatago. Walang mga matang mapanghusga, walang mga pader na naghihiwalay. Natatakot ako, Raf, pag-amin ni Ali habang nakatayo sila sa gitna ng sala, ang kanyang boses ay nanginginig. Masyadong magkaiba ang mundo natin. Kung gayon, gagawa tayo ng sarili nating mundo, sagot ni Raf, hinawakan ang kanyang mukha. Hinaplos niya ang pisngi nito, at sa pagdampi ng kanilang mga balat, naramdaman niya ang lahat ng takot at pag-aalinlangan na naglaho. Hinalikan niya ito, marahan sa simula, pagkatapos ay may pagnanasa na matagal na nilang itinatago. Iyon ay isang halik na puno ng lahat, ng pasasalamat, ng paghanga, ng isang pag-ibig na ipinagbabawal, ngunit totoo. Nasa gitna sila ng isang yakap na mahigpit nang biglang tumunog ang cellphone ni Raf. Hindi ang sikretong cellphone, kundi ang kanyang opisyal na telepono. Don Ricardo de Leon calling. Agad naniga si Raf. Ang mahika ng sandali ay biglang nabasag. Bumitaw siya kay Ali at lumayo ng ilang hakbang bago sagutin ang tawag. Ang kanyang boses ay agad na nagbago, formal, malamig. Yes, Papa. Narinig ni Ali ang malakas at may otoridad na boses mula sa kabilang linya, kahit hindi niya maintindihan ang mga sinasabi. Nakita niya ang pagbabago sa mukha ni Raf. Ang lambing ay napalitan ng tensyon. Ang kanyang mga balikat ay tumuwid, bumalik sa anyo ng isang politiko. Nasa isang meeting lang po. Opo. Yes, Papa. Bukas na bukas din. Pinanood ni Ali ang pagbabagong anyo. Ang lalaking kayakap niya kanina ay nawala. Ang kaharap niya ngayon ay si Mayor De Leon, ang anak ni Don Ricardo. At biglang naging totoo ang lahat ng kanyang kinatatakutan. Hindi siya kabilang dito. Nang ibaba ni Raf ang telepono, isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa kanila. Pasensya na, sabi ni Raf, ang kanyang boses ay pagod. Ganyan talaga siya. Laging nakabantay. Hindi sumagot si Ali. Sa halip, lumapit siya kay Raf at niyakap ito mula sa likuran, isinubsob ang kanyang mukha sa likod nito. Naramdaman niya ang pagod at bigat sa katawan ng lalaking mahal niya. Ang takot na dulot ng tawag na iyon, ang paalala ng kanilang imposibleng sitwasyon, ay hindi nagtulak sa kanila palayo. Sa halip, itinulak sila nito papalapit sa isa't isa, na may desperasyon ng dalawang taong alam na limitado lang ang kanilang oras. Humarap si Raf sa kanya, ang kanyang mga mata ay nag-aalab. Hinawakan niya ang kamay ni Ali at dinala ito sa kanyang dibdib. Dito, bulong niya. Dito ka nabibilang. At sa gabing iyon, sa loob ng 4 na sulok ng apartment na iyon, isinuko nila ang lahat. Ang bawat halik, bawat haplos, ay isang pagsuway sa mundo sa labas. Ito ay isang pangako, isang deklarasyon na sa mundong ginawa nila para sa kanilang dalawa, sila ay pantay. Sila ay malaya. Sila ay iisa. Kinabukasan, bago pa man sumikat ang araw, maingat na bumangon si Ali mula sa kama. Pinagmasdan niya ang natutulog na si Raf, ang kanyang mukha ay payapa, malayo sa bigat ng pagiging isang delyon. Hinaplos niya ang buhok nito, isang tahimik na paalam, bago dahan-dahang umalis. Pag-uwi niya sa kanyang maliit na silid, dala niya ang alaala ng gabing iyon. 2 guhit. 2 pulang guhit na nagsasabing ang lahat ay magbabago. Nakatayo si Elena sa loob ng kanyang maliit na silid, nanginginig ang kamay na may hawak sa puting plastik ng pregnancy test. Ngunit hindi ito panginginig sa takot. Ito ay panginginig na dulot ng isang napakalaking pag-asa na biglang sumibol sa kanyang dibdib, isang damdaming hindi niya akalaing mararamdaman pa niya. Isang mabagal na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ang kanyang kabilang kamay ay kagyat na napahawak sa kanyang patag na tiyan. Anak namin ni Raf. Isang munting piraso ng kanilang mundo. Isang bunga ng mga gabing ninakaw nila mula sa mapanghusgang realidad. Sa isang saglit,
ang lahat ng kanyang takot tungkol sa kanilang agwat sa buhay ay naglaho. Pinalitan ito ng isang matibay na determinasyon. Hindi na lamang ito tungkol sa kanilang dalawa ngayon. Mayroon ng isang buhay na nag-uugnay sa kanila sa paraang hindi kayang sirain ng kahit sinong tao o ng kahit anong batas ng lipunan. Kailangan niyang sabihin ito kay Raph. Agad siyang nag-isip. Paano? Paano niya ibabalita ang isang bagay na kasing halaga nito? Gusto niya itong maging espesyal. Isang simpleng hapunan sa apartment nito. Isang munting regalo na may kasamang liham. Ang kanyang puso ay bumilis sa tuwa at pananabik. Mamayang gabi. Sasabihin niya ito mamayang gabi. Nang may ngiti sa kanyang labi, lumabas siya ng kanyang bahay. Ang sikat ng araw ay tila mas maliwanag, ang hangin ay tila mas sariwa. Habang naglalakad siya sa makitid na eskinita, ang bawat pamilyar na tanawin ay tila nagkaroon ng bagong kahulugan. Ang mga batang naglalaro, ang mga inang nag-uusap, isang araw, magiging bahagi siya ng mga iyon. Nasa kalagitnaan siya ng paglalakad ng isang itim at makintab na sasakyan ang dahan-dahang pumasok sa eskinita. Walang ingay ang makina nito, ngunit ang presensya nito ay sapat na para patigilin ang lahat. Napahinto ang mga naglalakad, napalingon ang mga nag-uusap. Ang sasakyan ay isang halimaw mula sa ibang mundo, hindi nababagay sa putik at alikabok ng kanilang lugar. Huminto ito ilang pulgada lang mula sa kanyang harapan. Bumukas ang pinto sa passenger side, at isang lalaking nakabarong ang bumaba. Hindi niya ito kilala, ngunit sa tindig at suot nito, alam niyang hindi ito ordinaryong tao. Alena Reyes, tanong ng lalaki, ang boses ay magalang ngunit walang emosyon. Kinabahan si Ali. Tumango siya. Pinapasundo po kayo ni Don Ricardo de Leon, sabi ng lalaki, iginaya siya patungo sa nakabukas na pinto ng kotse. Hindi ito isang tanong. Ito ay isang utos. Don Ricardo de Leon. Ang ama ni Raph. Nanlamig ang buong katawan ni Ali. Ang pag-asa na naramdaman niya kanina ay biglang napalitan ng yelo sa kanyang sikmura. Tumingin siya sa paligid. Ang kanyang mga kapitbahay ay nagbubulungan, nagtataka. Wala siyang pagpipilian. Ang pagtanggi ay magdudulot lamang ng mas malaking eksena. Sumakay siya sa kotse. Ang loob ay amoy mamahaling leather at air freshener. Malamig. Tahimik. Sa kabilang dulo ng backseat, nakaupo ang isang matandang lalaki na may maputing buhok, nakasuot ng eleganteng suit. Ang kanyang mukha ay pamilyar mula sa mga larawan sa dyaryo, ngunit sa personal, ang kanyang presensya ay mas matindi. Ang kanyang mga mata ay matalas, mapanuri at malamig na parang bato. Si Don Ricardo de Leon. Hindi ito nagsalita habang umaandar ang sasakyan papalayo sa eskinita. Pinanood lang niya si Ali na para bang isa siyang insekto na sinusuri sa ilalim ng mikroskopyo. Ang katahimikan ay mas mabigat kaysa sa anumang sigaw. Alam ko ang lahat, Hija, sa wakas ay sabi ng matanda, binasag ang katahimikan. Ang salitang Hija ay gumulong sa kanyang dila na maihalong pangmamaliit. Alam ko ang tungkol sa relasyon ninyo ng anak ko. Napalunok si Ali. Mahal po namin ni Raph ang isa't isa. Ang mga salita ay lumabas na mas matapang kaysa sa kanyang nararamdaman. Kailangan niyang ipagtanggol ang kanilang pag-ibig. Ang tanging bagay na totoo sa gitna ng lahat. Isang mapaklang tawa ang kumawala kay Don Ricardo. Pag-ibig. Huwag mo akong patawanin. Isa kang distraksyon. Isang pagkakamali na kailangang itama bago pa nito sirain ang lahat ng pinaghirapan ng pamilya namin. Hindi po pagkakamali si Raph, giit ni Ali. Hindi si Rafael ang pagkakamali, pagtatama ng matanda, ang kanyang boses ay naging mas matalim. Ikaw. Ikaw ang pagkakamali. May kinabukasan ang anak ko, isang legasya na kailangan niyang ipagpatuloy. At sa kinabukasang iyon, walang lugar para sa isang katulad mo. Ang bawat salita ay parang isang sampal. Magkano? Biglang tanong ni Don Ricardo, dumukot sa loob ng kanyang coat at naglabas ng isang checkbook. Magkano ang kailangan mo para layuan ang anak ko at maglaho na parang bula? Pangalanan mo ang presyo mo. 1,000,000. 5. 10. Ibibigay ko, basta't sisiguraduhin mong hindi ka na muling makikita o maririnig pa ni Rafael. Umiling si Ali, ang luha ay nagsisimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Hindi po pera ang habol ko kay Raph.
Lahat kayo ay may presyo, malamig na sabi ng matanda, isinara ang checkbook. Tumingin siya sa labas ng bintana, sa mga gusali ng San Isidro na kanilang dinadaanan. Kung ayaw mo ng madaling paraan, dadaanin natin sa mahirap. Ibinaba ng driver ang bintana sa tabi ni Don Ricardo. Iginaya ng matanda ang kanyang tingin sa labas, patungo sa direksyon kung saan naroon ang komunidad ni Ali. Nakikita mo ba ang lugar na pinanggalingan mo? Tanong niya. Isang dampa-dampas na mga bahay sa lupaing hindi naman kanila. Isang maliit na utos ko lang sa City Hall, isang pirma lang sa isang urban renewal project, at ang buong komunidad ninyo ay magiging patag na lupa sa loob ng isang linggo. Nanlaki ang mga mata ni Ali sa takot. Hindi niyo po magagawa yan. Ako. Kaya kong gawin ang lahat, mayabang na sabi ni Don Ricardo. Ililipat ko sila sa isang relocation site na malayo sa kabihasnan, kung saan walang trabaho, walang eskwelahan, walang kinabukasan. Ang lahat ng taong pinoprotektahan mo, ang mga kapitbahay mo, si Aling Nita ang kapalaran nilang lahat, ay nasa mga kamay mo, Alena. Humarap ito sa kanya, ang mga mata ay parang isang agila na handa ng dumagit. Ito ang ultimatum ko. Pumili ka. Aalis ka sa buhay ni Rafael, tatanggapin mo ang pera ko, at gagawin mo ang lahat para isipin niyang isa ka lang hamak na babaeng mukhang pera na niloko siya. O mananatili ka at panoorin mong masira ang buhay ng lahat ng taong mahalaga sa iyo. Huminto ang paghinga ni Ali. Ang mundo niya ay gumuho. Ang mga imahe ay nagunahan sa kanyang isipan. Ang mukha ni Raf, puno ng pagmamahal. At ang mga mukha ng mga bata sa kanilang eskinita, tumatawa habang naglalaro sa putik. Ang mukha ni Aling Nita. Ang mga pamilyang nagtutulungan para lang may makain sa araw-araw. Paano? Paano niya pipiliin ang sarili niyang kaligayahan kapalit ng kapahamakan ng lahat? Hindi niya kaya. Nakita ni Don Ricardo ang pagsuko sa kanyang mga mata. Umiti ito, isang iting tagumpay. Matalino kang bata. Alam kong gagawin mo ang tamang desisyon. Inutusan nito ang driver na ihinto ang sasakyan at ibaba siya sa isang kanto, malayo sa kanilang lugar. Bago siya bumaba, iniabot sa kanya ng bodyguard ang isang makapal na sobre. Nandyan ang paunang bayad, sabi ni Don Ricardo. At ang mga instruksyon. Sundin mo ang lahat. At tandaan mo, kahit saan ka magpunta, abot ka pa rin ang mga mata ko. Nang makababa siya, ang bigat ng sobre sa kanyang kamay ay kasing bigat ng buong mundo. Naglakad siya pabalik sa kanilang lugar na parang isang zombie, blanko ang isip. Nang makarating siya, ang mga dating pamilyar na tanawin ay naging isang sumbat. Ang bawat ngiti ng kapitbahay, bawat tawa ng bata, ay isang paalala ng sakripisyong kailangan niyang gawin. Pumasok siya sa kanyang silid at isinara ang pinto. Napaupo siya sa sahig, nanginginig. Ang pregnancy test ay nakapatong pa rin sa maliit na mesa. Ang simbolo ng kanyang pag-asa kanina ay ngayon, isang simbolo ng kanyang napakalaking kawalan. Binuksan niya ang sobre. Puno ito ng pera. At isang maliit na papel na may nakasulat na mga salita, iwanan mo ang isang sulat. Sabihin mong hindi sapat. Iwanan mo ang isang bagay na bigay niya. Pagkatapos mawala ka. Umiyak si Ali. Umiyak siya ng walang tunog, ang mga luha ay dumadaloy sa kanyang pisngi, dala ang lahat ng kanyang nawasak na pangarap. Nang tumila ang kanyang pag-iyak, pinalitan ito ng isang malamig at mat. 5 taon. Sa loob ng 5 taon, natutunan ni Alena na mabuhay sa ibang pangalan, sa ibang lugar, sa ibang katauhan. Dito sa isang tahimik na probinsya sa timog, kung saan ang pinakamalakas na ingay ay ang huni ng mga kuliglig sa gabi at ang pinakamalaking balita ay kung sino ang nanalo sa sabong, siya ay si Eli. Isang simpleng ina. Isang simpleng manggagawa. Isang anino na kusang nagtago mula sa liwanag. At sa loob ng 5 taon, ang kanyang mundo ay umikot lamang sa isang araw. Ang araw na iyon ay may pangalan, Angela. Mama, gising na po. Isang maliit at malambing na boses ang gumising kay Ali, kasabay ng magaan na pagtapik sa kanyang pisngi. Iminulat niya ang kanyang mga mata at sinalubong siya ng isang ngiti na kayang pawiin ang lahat ng pagod sa mundo. Isang pares ng mga matang buhay na buhay, puno ng kuryosidad. At isang ilong na hindi maipagkakailang hinulma mula sa alaala ng isang lalaking pilit na niyang ibinabaon sa limot.
Good morning, aking anghel, sabi ni Ali, ang kanyang boses ay bahagyang paos pa. Niyakap niya ang kanyang anak, sinamyo ang amoy nito na parang bagong labang damit at pulbos. Ito ang kanyang lakas. Ito ang kanyang dahilan. Mama, agahan na po tayo. May pasok pa po ako, sabi ng bata, na sa edad na 5 ay tila mas organisado pa kaysa sa kanya. Habang naghahanda sila ng almusal, isang simpleng sinangag at itlog, sa kanilang maliit na inuupahang bahay, muling lumabas ang tanong na laging nagpapasikip sa dibdib ni Ali. Mama, yung papa ko po ba kamukha ko? Tanong ni Angela, habang isinusubo ang kanin. Napahinto sa pagtitimpla ng kape si Ali. 5 taon na, pero sa tuwing tatanungin ito ng bata, ang sakit ay parang laging bago. Huminga siya ng malalim, inihanda ang sarili para sa sagot na ilang daang beses na niyang inensayo. Ang papa mo, anak, malumanay niyang sabi, umupo sa tapat nito at hinawakan ang maliit nitong kamay. Nasa isang malayong-malayong lugar. Pero kamukhang-kamukha mo siya. Lalo na iyang mga mata mo. Isang malaking ngiti ang sumilay sa labi ni Angela, kontento na sa sagot. Para sa bata, sapat na iyon. Ngunit para kay Ali, ang bawat salita ay isang munting pagbabalat sa sugat na hindi kailanman naghilom. Pagkahatid niya kay Angela sa daycare center, dumiretso na si Ali sa kanyang trabaho, isang maliit na karinderya sa bayan kung saan siya ang tagaluto, tagahugas at tagasilbi. Ang trabaho ay mahirap at ang bayad ay sapat lang, ngunit ito ay marangal. Malayo sa buhay ng pagnanakaw na tinalikuran niya. Habang naghihiwa ng mga gulay, ang kanyang isip ay lumipad pabalik. Ang bigat ng sobre ni Don Ricardo, ang lamig ng kanyang mga salita, ang sakit sa mga mata ni Raf nang huli niya itong makita sa isang lumang diaryo ilang taon na ang nakalipas. Ang mukha ni Raf sinusubukan niyang kalimutan ito, ngunit paano niya magagawa kung araw-araw, nakikita niya ito sa mukha ng kanyang anak. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng mga panindang iluluto kinabukasan, isang lumang diaryo na ginamit na pambalot ng isda ang nakalatag sa mesa. Aksidente itong nabuklat, at isang pamilyar na mukha ang tumambad sa kanya. Mayor Rafael Lilion, nanguna GC pagbubukas ng bagong business district Isidro. Biglang nanikip ang kanyang dibdib. Ang larawan ay nagpapakita ng isang maseryoso, mas mature na Raf. Ang dating mainit na ngiti ay napalitan na ng isang formal at pangpolitikong anyo. Ngunit ang mga mata naroon pa rin ang kislap na minsan niyang minahal. At sa tabi nito, nakatayo ang ama nito, si Don Ricardo, ang mukha ay puno ng pagmamalaki. Mabilis niyang itinupi ang dyaryo at itinapon sa basurahan, na para bang isa itong nagliliyab na uling. Ngunit huli na. Ang imahe ay nakatatak na muli sa kanyang isipan. Ang multo ng nakaraan ay bumisita, nagpapaalala sa kanya ng lahat ng kanyang isinuko. Sa kabila ng lahat ng sakit, ang tanging liwanag ni Ali ay ang kanyang anak. Si Angela ay isang bibo at matalinong bata. At mayroon itong isang pambihirang talento. Isang araw, habang sinusundo niya ito mula sa daycare, narinig niya ang isang napakagandang boses na kumakanta mula sa loob. Isang munting pangarap, dala-dala sa King Dibdibdi. Sinilip niya sa bintana at nakita ang kanyang munting anghel, nakatayo sa gitna ng silid, kumakanta ng buong puso habang pumapalakpak ang mga kaklase at guro nito. Napuno ng pagmamalaki ang puso ni Ali. 5 taon. Sa loob ng 5 taon, natutunan ni Rafael de Leon na maging bato. Ang init ng kanyang kabataan, ang idealismo na minsan niyang taglay, ay unti-unting lumamig at tumigas, hinulma ng isang gabing puno ng pagkakanulo at ng isang sulat na sumira sa kanyang puso. Ang lalaking nakatayo ngayon sa entablado ng munting bituin ng San Isidro, ay hindi na ang Raf na minsan ay nangahas na umibig sa isang babaeng mula sa kabilang panig ng mundo. Siya na si Mayor de Leon, isang makina ng politika, mahusay, epektibo at walang emosyon. Ang kanyang ngiti ay laging tama sa anggulo para sa mga kamera, ang kanyang mga salita ay laging pinakinis para sa mga mikropono. At sa pamamagitan ng patimpalak na ito, naniniwala kami na ang bawat kabataang taga San Isidro ay may pagkakataong abutin ang kanilang mga pangarap pagtatapos niya sa kanyang talumpati. Palakpakan. Ngiti. Kaway. Ang lahat ay isang sayaw na saulado na niya. Bumalik siya sa kanyang upuan sa harap na hanay, sa tabi ng kanyang ama, si Don Ricardo. Ang kanyang isip ay lumipad na sa susunod na item sa kanyang schedule, isang meeting kasama ang mga negosyante.
Ang event na ito ay isa lamang sa maraming obligasyon na kailangan niyang tapusin. Pambata. Maingay. Nakakainip. Isa-isang nagtanghal ang mga bata. May sumayaw, may tumula, may nagmagic. Pinapanood niya sila ng walang interes, isang blangkong ngiti ang nakapaskil sa kanyang mukha para sa mga kamerang nakatutok sa kanya. Ang kanyang puso ay isang tahimik at bakanting silid. Matagal na niyang isinara ang pinto nito. At ngayon, para sa ating susunod na kalahokti. Anunsyo ng host. Bigyan po natin ng masigabong palakpakan mula sa daycare center ng STA. Teresita, si Angela Reyes. Isa na namang bata, isip niya. Ngunit nang lumabas ang batang babae sa entablado, may kung anong pumitik sa loob ni Raf. Ang bata ay maliit, marahil mga 5 o 6 na taong gulang. Ngunit ang kanyang tindig ay hindi pangkaraniwan. Nakatayo siya sa gitna ng entablado na may kumpiyansang hindi mo akalain sa kanyang edad. Hindi siya natatakot sa liwanag o sa dami ng tao. Nang magsimulang tumugtog ang musika at bumuka ang bibig ng bata para kumanta, napahinto ang lahat. Pati si Raf. Isang boses na malinaw at dalisay na parang tubig sa batis ang pumuno sa buong auditorium. Isang boses na may lungkot at pag-asa na hindi mo akalain na manggagaling sa isang musmos. Ngunit hindi lang ang boses ang nakakuha sa atensyon ni Raf. Ito ay ang paraan ng pagkilos ng bata. Ang paraan ng pagpikit ng kanyang mga mata kapag inaabot niya ang mataas na nota. Ang munting pagngiti sa dulo ng bawat linya. Isang pamilyar na kirot ang biglang kumurot sa kanyang dibdib. Isang kirot na matagal na niyang hindi naramdaman. Pinanood niya ang bawat galaw ni Angela. Ang buong mundo niya ay biglang lumiit, nakasentro lamang sa maliit na nilalang na nasa entablado. Ang politika, ang mga problema ng syudad, ang kanyang sariling pagkabagot, lahat ay naglaho. Sino ang batang ito? Bakit parang may kung anong humihila sa kanya? Nang matapos ang kanta, isang sandali ng katahimikan ang bumalot sa auditorium bago ito umalingaw sa malakas na palakpakan. Ngunit hindi ito narinig ni Raf. Sa pagtatapos ng kanta, iminulat ng bata ang kanyang mga mata at tumingin ito ng diretso sa direksyon niya. Nagtama ang kanilang mga paningin. At sa sandaling iyon, tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Raf. Ang mga matang iyon. Ang hugis. Ang kulay. Ang kislap na puno ng buhay. 5 taon na ang lumipas, ngunit hinding-hindi niya malilimutan ang mga matang iyon. Ang mga matang minsan niyang tinitigan sa ilalim ng sinag ng buwan sa isang lumang tulay. Ang mga matang hinalikan niya sa isang gabing ninakaw nila para sa kanilang sarili. Ang puso ni Raf, ang pusong akala niya ay naging bato, ay biglang dumagundong ng malakas, na para bang gusto nitong kumawala sa kanyang dibdib. 1,000 tanong ang bumaha sa kanyang isipan, ngunit isa lang ang malinaw, imposible. Impossible. Habang bumababa si Angela sa entablado, ang isip ni Raf ay naglakbay. Sinundan ng kanyang mga mata ang bata, at pagkatapos ay ang mga taong sumalubong dito sa gilid ng entablado. At doon, sa gitna ng mga anino at abalang mga tao sa backstage, nakita niya ito. Isang anino. Isang pamilyar na tindig. Isang babaeng nakatalikod na dahan-dahang yumuko para yakapin ang batang si Angela. Ang paraan ng paggalaw nito, ang paraan ng paghaplos nito sa buhok ng bata. Parang sinaksak si Raf. Ang hangin ay biglang nawala sa kanyang mga baga. Hindi. Hindi maaari. Iniwan niya ako. Pinili niya ang pera. Isa lang siyang kasinungalingan. Paulit-ulit niyang sinabi sa sarili. Ngunit ang kanyang puso ay sumisigaw ng ibang katotohanan. Hindi na niya napigilan ang sarili. Ang pagiging politiko ay nawala. Ang pagiging de Leon ay nabura. Ang natira ay isang lalaking biglang binuhay mula sa 5 taong pagkakatulog. Excuse me, sabi niya sa kanyang ama, hindi na hinintay ang sagot. Mabilis siyang tumayo, ang kanyang mga galaw ay mabilis at puno ng desperasyon. Binaliwala niya ang mga staff na sumusubok na kausapin siya. Ang tanging direksyon niya ay ang backstage. Bawat hakbang ay isang pagtibok ng kanyang puso. Bawat hakbang ay papalapit sa isang katotohanang hindi niya alam kung handa siyang harapin. Nakita niya ulit sila, papalayo sa entablado. Ang babae ay nakatalikod pa rin, akay-akay si Angela. Kailangan niyang malaman. Kailangan niyang makasiguro. Mas binilisan niya ang kanyang lakad.
Ilang metro na lang ang layo niya. Tinipon niya ang lahat ng kanyang lakas, ang lahat ng hangin sa kanyang baga, para bigkasin ang isang pangalan na 5 taon na niyang ibinaon sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Ali! Ang kanyang boses ay nabasag, isang halo ng pag-asa at takot. Huminto sa paglalakad ang babae. Dahan-dahan itong lumingon. Ang paglipas ng panahon ay nagdagdag ng linya ng pagod at lungkot sa mukha nito, ngunit walang duda. Ang mga labi, ang ilong, at ang mga matang sumasalamin ngayon sa sarili niyang gulat at sakit. Nakatayo sila roon, sa gitna ng magulong backstage, magkaharap sa unang pagkakataon pagkatapos ng 5 taon. At sa pagitan nila, nakatayo ang isang batang babae na may mga mata ni Rafael de Leon. Ang mundo ni Alena ay huminto. Ang hangin, ang mga bulungan sa paligid, ang mabilis na tibok ng sarili niyang puso, lahat ay naglaho. Ang tanging natira ay ang mukha ni Rafael de Leon sa kanyang harapan, isang mukha na pinagsamahan ng 5 taong sakit, pagkalito, at isang kislap ng hindi maipaliwanag na pag-asa. At sa pagitan nila, si Angela, ang buhay na katibayan ng kanilang nakaraan, na ngayon ay nakatingin mula kay Ali patungo kay Raf, ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka. Ali, ulit ni Raf, ang kanyang boses ay isang pakiusap, isang tanong. Lumapit siya ng isang hakbang. Agad na naging isang pader na bakal si Ali. Ang gulat ay napalitan ng isang malamig na takot, ang uri ng takot na nagbibigay sa iyo ng lakas para protektahan ang iyong anak. Hinila niya si Angela sa kanyang likuran, ang kanyang katawan ay naging isang pananggalang. Mayor, sabi niya, ang bawat salita ay may yelo. Ginamit niya ang titulo para maglagay ng distansya, isang paalala sa kanilang dalawa kung sino sila ngayon. Nagkakamali po kayo ng tao. Ang sakit ay malinaw na gumuhit sa mukha ni Raf. Huwag, Ali. Huwag mong gawin to, alam kong ikaw yan. Tumingin siya kay Angela, na sumisilip mula sa likod ng mga binti ni Ali. Ang batang ito siya ba? Hindi niya matapos ang tanong. Wala kang kinalaman sa kanya, mabilis na putol ni Ali, ang kanyang boses ay matigas at walang emosyon. Ito ang kailangan niyang gawin. Ito ang papel na kailangan niyang gampanan. Umalis ka na. Nakakagawa ka ng eksena. Isang eksena? Hindi makapaniwalang tanong ni Raf. 5 taon, Ali. 5 taon kang nawala na parang bula. Isang sulat lang ang iniwan mo. Isang sulat na sumira sa buhay ko. At ngayon sasabihin mong umalis ako. Bawat salita niya ay isang patalim sa puso ni Ali, ngunit hindi niya ipinakita. Kailangan niyang maging matatag. Para kay Angela. At para sa mga taong isinakripisyo niya sa San Isidro. Ang banta ni Don Ricardo ay umalinggaw sa kanyang isipan na parang isang basag na plaka. Mama, sino po siya? Tanong ni Angela, ang maliit na boses nito ay puno ng pagkalito. Wala, anak. Isang dating kakilala lang ni Mama, sagot ni Ali, hindi inaalis ang tingin kay Raf. Ang tingin niya ay isang pakiusap na hindi masabi ng kanyang bibig, umalis ka na. Huwag mo kaming ilagay sa panganib. Ngunit bago pa man may makakilos, isang lalaking nakasuwit ang mabilis na lumapit kay Raf. May ibinulong ito at biglang nagbago ang anyo ni Raf. Ang desperasyon ay napalitan ng pagkaalerto. Tumingin ito sa paligid, sa mga matang nakamasid sa kanila, at pagkatapos ay tumingin pabalik kay Ali, ang kanyang mga mata ay puno ng isang bagong damdamin, pagsisisi. Naunawaan niya. Kailangan nating mag-usap, sabi ni Raf, ang boses ay mas mahina na ngayon. Hindi dito. Mag-iwan ka ng numero. Tatawagan kita. Umiling si Ali. Wala tayong dapat pag-usapan. Kinuha niya ang kamay ni Angela at mabilis na tumalikod, hindi na lumingon pa. Ang bawat hakbang papalayo kay Raf ay parang isang paglalakad sa ibabaw ng mga bubog. Nang makarating sila sa maliit na kwartong tinutuluyan nila, nanginginig pa rin si Ali. Niyakap niya si Angela ng mahigpit. Natagpuan sila. Ang lihim na iningatan niya ng 5 taon ay nasa bingit ng pagkabunyag. At alam niya kung sino ang diablong nag-aabang sa likod ng lahat ng ito. Kinabukasan, ang kanyang pinakamasamang kinatatakutan ay nagkatotoo. Kumatok sa kanilang pinto ang isa sa mga nanay mula sa daycare. Ang mukha ay puno ng pag-aalala. Sa kamay nito ay isang cellphone. Elay, sabi ng babae, gamit ang pangalang kilala nila. Tingnan mo to, lumabas sa isang news website.
Hindi ba't ikaw to? Nanginginig na kinuha ni Ali ang cellphone. Ang kanyang puso ay nahulog sa kanyang sikmura. Isang malaking litrato ang nakabungad sa kanya, isang kuha mula sa backstage kahapon, malabo ngunit malinaw pa rin. Siya at si Raf, magkaharap. At sa ibabaw nito, isang headline na isinulat para pumatay. Alkalde, biktima ng panggigipit. Babaeng mula sa nakaraan, ginagamit dig anak para manghingi ng pera. Binasa niya ang artikulo, ang bawat salita ay lason. Isinulat dito kung paano siya, isang babaeng may kaduda-dudang nakaraan, ay biglang lumitaw para guluhin ang tahimik na buhay ng respetadong alkalde. Isinasaad nito, ayon sa isang mapagkakatiwalaang source, na siya ay humihingi ng malaking halaga kapalit ng kanyang pananahimik. Ang pinakamasakit sa lahat, kinuwestiyon nito kung sino ang tunay na ama ng bata. Isang kasinungalingan, bulong ni Ali, ang kanyang mga mata ay nanlalabo sa luha. Ang mga salita ni Don Ricardo ay bumalik sa kanya, gagawin mo ang lahat para isipin niyang isa ka lang hamak na babaeng mukhang pera. Ginawa na ng matanda ang kanyang hakbang. Hindi na ito isang banta. Ito na ang gyera. Buong araw, hindi lumabas ng kwarto si Ali. Niyakap lang niya si Angela, na walang kamalay-malay sa dumi na ikinakalat tungkol sa kanyang ina. Gabi na nang biglang nagkaroon ng key news flash sa maliit na telebisyon sa kanilang silid. Isang press conference. At sa gitna ng entablado, napapaligiran ng mga mikropono at kumikislap na mga ilaw ng kamera, ay si Mayor Rafael De Leon. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng profesionalismo. Malamig. Malayo. Walang bakas ng Raf na nakita niya kahapon. Ito si Mayor De Leon, ang politiko. Ang anak ng kanyang ama. Dahil sa mga malisyosong balita na kumakalat, simula niya, ang kanyang boses ay matatag at malinaw. Nais kong linawin ang isyu para sa kapakanan ng lahat. Napahawak ng mahigpit si Ali sa kumot. Huwag, Raf. Huwag mong gawin. Ang babae sa larawan, si Amy Alena Reyes, ay isa lamang kakilala mula sa nakaraan, pagpapatuloy ni Raf. Ang aming pagkikita ay isang pagkakataon lamang at walang anumang malalim na kahulugan. Napapikit si Ali. Ang bawat salita ay isang dago. Tungkol sa mga akusasyon ng panggigipit, sabi niya, tumingin ng diretso sa kamera, wala itong katotohanan. Ang lahat ay isang malaking hindi pagkakaunawaan. Walang namamagitan sa amin ni Eme Reyes at wala siyang hinihingi sa akin. Hinihiling ko sa lahat na igalang ang aming privacy at itigil na ang pagpapakalat ng mga walang basehang tsismis na ito. Walang namamagitan sa amin. Isang kakilala mula sa nakaraan. Ang mga salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa loob ng silid. Umalingaw-ngaw sa loob ng nawasak na puso ni Ali. Sa isang iglap, bumalik ang lahat ng sakit mula 5 taon na ang nakalipas. Ang pakiramdam na iniwan. Ang pakiramdam na hindi siya karapat-dapat. Ngayon, inulit ito ni Raf sa harap ng buong mundo. Itinanggi niya hindi lang siya, kundi pati na rin ang posibilidad na si Angela ay anak niya. Pinili niya ang kanyang pangalan, ang kanyang karera, ang kanyang pamilya. Pinili niya ang kasinungalingang itinayo para sa kanya ni Don Ricardo. Nang patayin ang Zihi, ang tanging maririnig sa silid ay ang mahinang paghinga ni Angela, na nakatulog na sa kanyang kandungan. Gumuho si Ali. Walang tunog. Tanging mga luha na dumadaloy sa kanyang pisngi. Ito na iyon. Ang dulo. Ang key, all is lost. Wala na siyang babalikan. Wala na siyang aasahan. Kinagat niya ang kanyang labi upang pigilan ang isang hikbi, ayaw niyang magising ang kanyang anak. Kailangan nilang umalis. May mga kasinungalingan na sinasabi mo sa mundo. At may mga kasinungalingan na sinasabi mo sa iyong sarili. Sa loob ng 2 araw mula noong press conference, sinubukan ni Rafael De Leon na paniwalain ang sarili niyang ginawa niya ang tama. Ginawa niya ang nararapat para sa kanyang pangalan, para sa kanyang pamilya, para sa syudad. Ngunit sa katahimikan ng kanyang opisina sa gabi, sa harap ng kumikinang na mga ilaw ng San Isidro, ang tanging nakikita niya ay ang mga mata ni Angela sa entablado at ang anyo ng pagkakanulo sa mga mata ni Ali. Ang opisyal na pahayag niya ay isang perpektong pader na gawa sa bato. Ngunit sa likod ng pader na iyon, ang kanyang kaluluwa ay unti-unting gumuho. Hindi niya mapigilan.
Gabi-gabi, pinapanood niya ang video ng performance ni Angela sa kanyang laptop. Paulit-ulit. Hinihinaan niya ang volume, pinapalaki ang imahe. Tinititigan niya ang bawat ngiti, bawat pagkunot ng noo. Isang gabi, napaos niya ang video sa isang eksaktong sandali, kung saan si Angela ay ngumiti ng malawak pagkatapos ng kanyang huling nota. Isang purong ngiti ng tagumpay. At sa ngiting iyon, nakita ni Raf ang sarili niya. Ang kanyang sariling ngiti mula sa mga lumang litrato noong bata pa siya, bago pa siya hinulma ng politika at ng kanyang ama. Parehong-pareho. Hindi ito haka-haka. Ito ay isang katotohanan na nakatitig sa kanya mula sa screen. Ang kasinungalingan na sinasabi niya sa sarili niya ay nagsimulang magkalamat. Dumating ang gabi ng Grand Finals. Ang buong auditorium ay puno ng enerhiya at kislap. Ngunit si Raf ay parang isang multo na naglalakad sa gitna ng kasiyahan. Ang kanyang isip ay wala roon. Ang kanyang isip ay nasa babaeng itinakwil niya at sa batang may mga mata niya. Nakita niya sila sa isang sulok, malapit sa exit, na para bang handa ng tumakas anumang oras. Si Ali ay nakasuot ng simpleng damit, ang kanyang mukha ay payat at pagod. Si Angela ay nakahawak sa kanyang kamay, ang kanyang kasuotan para sa performance ay tila masyadong maliwanag para sa lungkot na bumabalot sa kanila. Kailangan niyang subukan. Kahit isang beses pa. Nilapitan niya sila, hindi alintana ang mga taong bumabati sa kanya. Ali, sabi niya, ang kanyang boses ay halos isang bulong. Lumingon si Ali. Ang kanyang mga mata ay walang laman. Walang galit, walang sakit. Tanging isang nakakapagod na pagtanggap. Mayor, sagot niya, ang boses ay malamig. Gusto kong humingi ng tawad, sabi ni Raf, ang mga salita ay tila hirap lumabas. Sa press conference wala akong pagpipilian. Mayroon ka namang pagpipilian, Raf, sagot ni Ali, at sa unang pagkakataon, ginamit niya ang kanyang pangalan. Lagi kang may pagpipilian. At pinili mo na. Tumingin si Ali kay Angela, pagkatapos ay tumingin pabalik kay Raf. May kinuha siya mula sa kanyang bulsa. Isang luma at maliit na microcassette recorder. Ang uri ng recorder na ginagamit ng mga estudyante noon. Mukhang luma, mukhang marupok. Hindi na ito mahalaga ngayon, sabi ni Ali, ang kanyang mga mata ay nakaiwas. Pero gusto kong malaman mo. Hindi para sa akin. Hindi para sa tin. Para lang malaman mo. Iniabot niya ang recorder kay Raf. Nagdadalawang isip siyang kunin ito. Aalis na kami pagkatapos ng performance ni Angela, dagdag ni Ali. Hindi mo na kami muling makikita. Pangako. Paalam, Raf. Tumalikod na siya at hinila si Angela palayo, iniwan si Raf na nakatayo roon, hawak ang isang piraso ng nakaraan. Mabilis na naghanap si Raf ng isang tahimik na lugar, isang bakanting pasilyo sa likod ng entablado. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang pinipindot ang play button. Isang mahinang hiss ang unang narinig niya. Pagkatapos, isang boses. Ang boses ng kanyang ama, 5 taon na ang nakalipas. Malamig. May otoridad. Alam ko ang lahat, Hija. Isa kang pagkakamali na kailangang itama. Napahinto sa paghinga si Raf. Narinig niya ang nanginginig na boses ni Ali. Mahal po namin ni Raf ang isa't isa. Pagkatapos ay ang tawa ng kanyang ama. At ang ultimatum. Isang maliit na utos ko lang sa City Hall, isang pirma lang sa isang urban renewal project, at ang buong komunidad ninyo ay magiging patag na lupa sa loob ng 1 linggo. Ang bawat salita ay isang suntok sa sikmura ni Raf. Pumili ka. Aalis ka sa buhay ni Rafael, tatanggapin mo ang pera ko, at gagawin mo ang lahat para isipin niyang isa ka lang hamak na babaeng mukhang pera na niloko siya. O mananatili ka at panoorin mong masira ang buhay ng lahat ng taong mahalaga sa iyo. Sa huling mga salita, nabitawan ni Raf ang recorder. Bumagsak ito sa sahig na may kasamang malakas na kalabog. Biglang nagliwanag ang lahat. Ang sulat. Ang perang iniwan ni Ali. Ang paglaho niya. Hindi iyon isang pagkakanulo. Iyon ay isang sakripisyo. Iniligtas siya ni Ali mula sa isang babaeng hindi niya karapat-dapat. Iniligtas siya ni Ali mula sa sarili niyang ama. At siya, si Rafael de Leon, ay naging kasangkapan sa kasinungalingang iyon. Siya ang naniwala.
Siya ang nanghusga. Siya ang tumalikod. Isang nakakapasong galit, isang galit na mas matindi kaysa sa anumang naramdaman niya sa buong buhay niya, ang biglang umapoy sa kanyang dibdib. Ang galit ay hindi para kay Ali, kundi para sa lalaking sumira sa kanilang lahat. Ang kanyang ama. Hindi na siya nag-isip. Ang kanyang mga paa ay kusa ng gumalaw. Ang kanyang mga hakbang ay mabilis at mabigat. Nilagpasan niya ang mga gwardya at staff na sumusubok na pigilan siya. Ang kanyang destinasyon ay iisa lamang, ang AHE waiting room kung saan nag-aantay ang kanyang ama. Binuksan niya ang pinto ng malakas. Isang malakas na bang. Si Don Ricardo ay nakatayo sa harap ng salamin, inaayos ang kanyang kurbata, isang ngiti ng kasiyahan sa kanyang mukha. Tumingin ito sa kanya, ang ngiti ay napalitan ng inis. Rafael, ano ba namang klaseng pagpasok yan? Ngunit natigilan ito nang makita ang anyo sa mukha ng kanyang anak. Ang anyo ng isang taong nakakita ng katotohanan, at ang katotohanan iyon ay nakakawas. Rafael de Leon. Ang mukha ni Don Ricardo de Leon ay dumaan sa iba't ibang yugto sa loob ng ilang segundo, mula sa pagkainis, patungo sa pagkalito, hanggang sa isang dahan-dahang pagkamulat sa takot nang makita niya ang anyo ng pagkasuklam sa mukha ng kanyang anak. Alam ko na, sabi ni Raf, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat na parang bato. Inihagis niya ang microcassette recorder sa makintab na mesa sa pagitan nila. Narinig ko ang lahat. Pinulot ng matanda ang recorder, tinitigan ito na para bang isa itong ahas. Isang urban renewal project, Papa, tanong ni Raf, ang bawat salita ay may pay. Pagbabantaan mo ang isang buong komunidad para lang pagtakpan ang pagkakamali ko. Gagawin mong mukhang pera ang isang babaeng walang ibang ginawa kundi magmahal. Ginawa ko yon para sa iyo, sigaw ni Don Ricardo, ang kanyang pagiging kalmado ay nabasag na. Para sa pamilyang ito. Ang babaeng iyan ay isang kanser na sisira sa lahat ng binuo natin. Hindi, dagundong ng boses ni Raf, isang sigaw na nagmula sa 5 taong sakit at pagsisisi. Ang sinira ninyo ay ako. Ang sinira ninyo ay ang pagkakataon kong maging masaya. Ginawa ninyo akong isang duwag na naniwala sa isang kasinungalingan. Pinaniwala ninyo akong ang pag-ibig ay isang transaksyon. Huminga siya ng malalim, pinipigilan ang panginginig ng kanyang mga kamay. Tapos na, pa. Tapos na ang pagsunod ko sa inyo. Hindi na ako ang tuta ninyo na kayang kontrolin para sa kapakanan ng pangalan ng mga De Leon. Tumalikod siya, naglakad patungo sa pinto. Saan ka pupunta? Sigaw ng kanyang ama, ang boses ay puno na ng desperasyon. Rafael, bumalik ka dito. Sisirain mo ang sarili mo. Huminto si Raf sa may pinto, hindi lumilingon. Hindi. Sa unang pagkakataon sa buhay ko, bubuin ko ang sarili ko. Elena Reyes. At ang nagwagi sa munting bituin ng San Isidro, ngayong taon ay ang kalahok bilang 7. Angela Reyes. Umalingaungaw ang palakpakan, ngunit para kay Ali, ang lahat ay malayo at walang tunog. Niyakap niya si Angela, na tumatalon sa tuwa. Nanalo ang anak niya. Ngunit ang tagumpay ay mailasa ng abo. Pagkatapos nito, aalis sila. Magtatago muli. Biglang nagkaroon ng kaguluhan sa entablado. Ang host ay tila nagulat. Umakyat si Mayor Rafael de Leon, inagaw ang mikropono. Napahinto sa paghinga si Ali. Ano na naman ito? Ano pa ang gagawin niya? Nagsimula siyang hilahin si Angela papalayo. Sandali lang po, sabi ni Raf sa mikropono, at ang buong auditorium ay natahimik. Bago po natin ibigay ang tropeo, mayroon lang po akong isang mahalagang anunsyo. Isang pagtatapat na matagal ko nang dapat ginawa. Ang kanyang mga mata ay naglakbay sa gitna ng mga manonood, at sa kabila ng distansya, naramdaman ni Ali na nakita siya nito. Na para sa kanya ang mga susunod na salita. May mga kasinungalingan po na binitiwan, pagpapatuloy ni Raf, ang kanyang boses ay matatag ngunit puno ng emosyon. Mga kasinungalingan na akala ko ay poprotekta sa akin, ngunit ang totoo'y sumira lang sa mga taong pinakamahalaga. Ang babaeng napabalita kamakailan, si Elena Reyes, sabi niya, at ang bawat salita ay tumago sa puso ni Ali, ay hindi isang kakilala lamang. Siya ang babaeng minahal ko 5 taon na ang nakalipas. At ang babaeng mahal ko pa rin hanggang ngayon. Isang malakas na bulungan ang pumuno sa buong lugar. Ang mga kamera ay mabilis na bumaling mula kay Raf patungo sa gawin ni Ali.
Ngunit hindi pa tapos si Raf. Tumingin siya ng diretso sa kamera na para bang kinakausap niya ang buong mundo. Iniwan niya ako. Pero hindi dahil sa pera. Iniwan niya ako para iligtas ang mga taong mahalaga sa kanya mula sa isang makapangyarihang banta. Isinakripisyo niya ang sarili niyang kaligayahan. At ako naging bulag. Naniwala ako sa kasinungalingan. Ang mga luha ay nagsimula ng dumaloy sa mga pisngi ni Ali nang hindi niya namamalayan. At ang pinakamahalaga sa lahat, huminga ng malalim si Raf, ang kanyang boses ay bahagyang nabasag. Ang napakagaling na batang nagwagi ngayong gabi, si Angela Reyes hindi lang siya basta isang kalahok. Siya ay anak ko. Ang bulungan ay naging isang dagundong ng gulat. Inilagay ni Ali ang kanyang kamay sa kanyang bibig, ang kanyang mga tuhod ay tila bibigay na. Bumaba si Raf mula sa entablado. Hindi niya pinansin ang mga reporter na humaharang sa kanya. Naglakad siya na parang isang sundalong umuuwi mula sa gyera, ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa isang direksyon. Sa kanila. Huminto siya sa harapan ni Ali. Ang mundo sa paligid nila ay tila naglaho. Patawarin mo ako, Ali, sabi niya, ang luha ay malaya nang dumadaloy sa kanyang mga mata. Sa lahat ng sakit. Sa lahat ng taon. Patawarin mo ako. Umiling lang si Ali, hindi makapagsalita. Yumuko si Raf para maging kapantay ni Angela, na nakatitig sa kanya ng may pagtataka. Hinaplos niya ang pisngi ng bata. Angela, sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng pagmamahal na matagal nang nakatago. Ako ang papa mo. Napatingin si Angela kay Ali pagkatapos ay bumalik kay Raf. Ikaw po ba yung nasa malayong lugar? Isang ngiti na may kasamang luha ang gumuhit sa mukha ni Raf. Tumango siya. Anak. Pero nandito na ako. Hindi na ako aalis. Walang pag-aalinlangan, niyakap ni Angela si Raf. At sa yakap na iyon, yumuko si Ali at niyakap silang dalawa. Ang tatlo sa kanila, sa wakas, ay magkakasama, isang basag ngunit buong pamilya sa gitna ng isang bagyo na sila mismo ang lumikha at sila rin ang nagpatahimik. Makalipas ang ilang buwan. Ang hangin sa tabing dagat ay may dalang amoy ng asin at kalayaan. Si Angela, na may hawak na maliit na balde, ay masayang tumatakbo papalapit sa tubig, hinahabol ang mga alon. Sa di kalayuan, magkahawak kamay na naglalakad sina Ali at Raf sa buhanginan. Ang eskandalo ay yumanig sa buong San Isidro. Si Don Ricardo ay nawala sa mata ng publiko, ang kanyang kapangyarihan at impluensya ay gumuho kasama ng kanyang dignidad. Si Raf ay nanatiling alkalde na may bagong mandato mula sa mga taong mas humanga sa kanyang katapatan kaysa sa kanyang dating perpektong imahe. Ngunit ang lahat ng iyon ay ingay na lamang sa malayo. Ang mahalaga ay ang katahimikan dito. Ngayon, masaya siya, sabi ni Ali, pinapanood ang kanyang anak. Masaya tayong lahat, pagtatama ni Raf, hinigpitan ang hawak sa kanyang kamay. Marami pang sugat ang kailangang maghilom. Marami pang pag-uusap na kailangang gawin. Ang tiwala ay parang isang salamin na binasag at unti-unting binubuo muli. Ngunit sa unang pagkakataon sa loob ng napakatagal na panahon, mayroon silang isang bagay na hindi nabibili ng pera o kapangyarihan. Mayroon silang panahon. Mayroon silang pagkakataon. Huminto sila sa paglalakad. Hinarap ni Raf si Ali, ang kanyang mga mata ay seryoso, puno ng isang pangakong mas matibay kaysa sa anumang batas o tradisyon. Hindi na kita bibitawan pa, bulong niya, ang kanyang mga salita ay halos tinatangay ng hangin, ngunit sapat na para marinig ng puso ni Ali. Pangako. At habang pinapanood nila ang kanilang anak na sumasalubong sa papalubog na araw, alam nilang hindi ito ang perpektong wakas na nakasulat sa mga fairy tale. Ito ay isang bagay na mas totoo. Isang bagong simula. At dito nagtatapos ang kwento ng pag-ibig, sakripisyo, at muling pagsisimula ni na Ali, Raf, at Angela. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay. Salamat sa pagsama sa amin sa bawat kabanata, sa bawat pagtawa, at sa bawat pagluha. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, naramdaman ko ang bawat sakit ni Ali, ang bawat bigat na dinala ni Raf, at ang bawat dalisay ng ngiti ni Angela. Hindi sila basta mga tauhan lamang sa isang papel, sila ay naging mga tinig na humihingi ng pag-unawa at pangalawang pagkakataon.
Naway ang kanilang kwento ay magsilbing paalala na ang tunay na pag-ibig ay hindi laging madali. Minsan, ito ay puno ng sakripisyo at masasakit na pagpapasya. Ngunit ito rin ay isang patunay na mayroong kapangyarihan ang pagpapatawad, hindi lamang sa iba, kundi lalo na sa ating mga sarili. At hanggat may pag-asa, palaging mayroong daan pabalik sa isang bagong simula. Ngayon, nais kong marinig ang inyong mga saloobin. Anong aral ang inyong napulot? Saang bahagi ng kwento kayo pinakanaantig? Huwag po kayong mag-atubiling iwan ang inyong mga komento sa ibaba. Ang bawat isa ay mahalaga at nagbibigay inspirasyon sa akin na magpatuloy sa pagkukwento. Hanggang sa muli nating pagsasama sa susunod na kwento. Lihim ng puso.